Alright, what's up sa inyo mga kababayan? Ako nga po pala si Jake Magnus at nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus TV at sa Facebook page po natin. Nandito na naman po kayo ngayon sa Jake Magnus Opinion. So eto mga kababayan, pag-usapan po natin yung press con kahapon nitong si Sara Duterte mga kababayan. Dahil kahapon na i-live po natin yung patungkol dun sa sinabi ni Sara Duterte na naging banta niya kay Senator Amy na kapag daw po hindi siya tinigilan mga kababayan, huhukayin daw po niya yung libingan ni Apo Lakay at itatapon daw po yung katawan doon daw po sa West Philippine Sea. Alam nyo ba mga kababayan, habang nagbabasa ako ng mga komento doon sa ginawa nating live kahapon, napakarami sa mga Marcos loyalists ang hindi po nagustuhan at hindi po natuwa mga kababayan doon po sa sinabi nitong si Sara Duterte na para lamang maisalba yung kanyang sarili sa mga katanungan ng taong bayan kung paano niya ginasta at nilustay ang pera ng mamamayang Pilipino, ginamit niya pa etong si Apo Lakay na matagal na panahon na pong nananahimik at matagal na panahon na pong namayapa mga kababayan. At ang isa pang hindi natuwa dyan na pinakamarami pong komento na nabasa ko ay ang komento ng mga taga Ilocos Norte. Hindi po nila nagustuhan mga kababayan yung ginawa ni Sara Duterte na pagbabanta kay Senator Amy na kapag ka nga naman hindi siya tinigilan, huhukayin nga niya, pupuntahan niya ang libingan ni Apo Lakay at huhukayin po niya at itatapon niya sa West Philippine Sea. So mga kababayan, kung titingnan po natin etong ganitong klase ng gawain ni Sara Duterte ay hindi po gawain talaga mga kababayan. Uulitin ko, hindi po gawain ng normal na tao na nasa tama po ang pag-iisip mga kababayan. At ang isa pa po dyan na hindi rin nagustuhan ng mga taga Ilocos Norte ay ang gamitin pa etong si Apo Lakay para lamang po mailihis nitong si Sara Duterte yung kanyang sarili sa mga usapin na dapat po sinasagot niya. Kasi nga, unang-una pinag-uusapan kasi mga kababayan dito yung pera ng taong bayan, pera ng mamamayang Pilipino, kung paano niya nilustay at kung paano niya ginasta. Dahil nga mga kababayan, kung titingnan po natin, marami sa mga kababayan Pilipino ang nag-aabang talaga na masagot ni Sara Duterte kung saan niya talaga dinala ang pera ng taong bayan. Kasi pera po yan ng mamamayan at hindi po yan pera ni Sara Duterte mga kababayan. Ano po na kung saan dapat ipinapaliwanag niya at sinasagot niya sa mamamayang Pilipino kung paano nalulustay at nagagamit ng kanyang departamento, ng kanyang opisina ang pera ng taong bayan. Kasi sabi ko nga po sa inyo, kapag ka-interes ng mamamayan yung binangga mo, kapag ka-interes ng taong bayan yung binangga mo, talagang hindi ka mananalo sa taong bayan. Kasi unang-una, taong bayan ang dahilan kung bakit ka naging vice presidente. Yun ang dahilan po mga kababayan. Kaya nga hindi nagugustuhan ng mga taga Ilocos Norte na patuloy pong ginagamit itong si Apo Lakay ang pamilya Marcos para lamang pagtakpan ang kanyang ginawa at ang kanyang sarili. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, tingnan nyo pong mabuti yung mga paliwanag nitong si Sara Duterte. Karamihan po sa kanyang mga paliwanag sa kanyang press con puro paninira po sa ating presidente. Sinasabi niya na ang ating presidente mga kababayan wala daw, hindi daw marunong mamuno at walang plataforma. Paano niya mga kababayan hindi masasabi yun kung hindi siya nakikinig? Di ba mga kababayan, alam niyo sa totoo lang, ito yung problema kay Sara Duterte. Ito yung problema dito kay Fiona. Pagkausapang budget kasi mga kababayan, yung pinag-uusapan, napakabilis po nila. Pero kapag ka pinagpapaliwanag na kung paano nilustay ang pera ng taong bayan, hindi po nila maipaliwanag mga kababayan. Yun po kasi yung problema dyan. Kaya nga ngayon, ang kalaban ni Sara Duterte dito, taong bayan. Kasi pera ng taong bayan, pera ng mga taxpayers, yung pinag-uusapan po dyan, hindi po pera niya. Kaya nga ang taong bayan nagtatanong at suportado ang gobyerno mga kababayan at ang mga kongresista na nag-iimbestiga na dapat nga namang sagutin ni Sara Duterte kung paano niya nilulustay ang pera ng kanyang departamento, ang pera ng mamamayang Pilipino. Kasi nga, di ba kung makikita nyo sa kanyang paliwanag sa kanyang press con, sinasabi niya, malimit niya sinasabi, hindi daw marunong si PBBM na presidente.
Tapos mga kababayan, dumating pa sa point na pinag-interesan niyang tanggalin ang ulo ni PBBM kasi nga daw mga kababayan, ipinagdamot yung relo doon daw po sa isang bata na gumagraduate. Tapos ang isa pa mga kababayan na sinabi din niya about kay PBBM, wala daw plataforma. Pero mismong inamin niya mga kababayan na eto pong si PBBM habang nagsasalita at kasama siya, hindi po siya nakikinig. So paano niya maiintindihan ang plataforma ng ating presidente? Mga kababayan, kung hindi naman talaga siya nakikinig. Alam niyo yung problema kay Sara Duterte, masyado siyang naiba yung landas niya, mga kababayan, at yung landas na tinatahak niya ay taliwas sa landas na tinatahak ng ating gobyerno. Kasi nga naman, pagka pinag-uusapan, issue ng West Philippine Sea, automatic mga kababayan, tahimik sila. Pagka pinag-uusapan naman, pagprotekta doon sa mga pugante, may ingay po sila. Which is mga kababayan, talagang yung interest po nila, hindi para sa mamamayang Pilipino. Kaya nga po lagi natin itong sinasabi, pagdating sa pagboto, maging maingat sana mga kababayang Pilipino po natin. Pagdating sa pagpili ng kandidato, huwag kayong basta magpapabola sa mga matatamis na salita. Kasi unang-una, hindi natin alam kung yung mga kandidatong yan mga kababayan, mga pro-China ba? O pro-Pilipinas? Kasi ngayon darating na 2025 midterm election at darating na 2028 presidential election, lagi nyo itong tandaan mga kababayan, na ang pinag-uusapan po dito ang pagtakbo ng pro-Pilipinas at ang pagtakbo ng pro-China. So nasa sa inyo na lamang po kung sino ang pipiliin nyo dun sa dalawa. And I think mga kababayan, kung kayo ang tatanungin ko ang isasagot ninyo, mas pipiliin nyo pa rin yung pro-Pilipinas. Kasi pag pro-China yan, asahan nyo na, tahimik yan pagdating sa usapin ng pagprotekta ng teritoryo ng Pilipinas. Tapos tayo namang mga Pilipino na bumoto, ng mga botante na sumuporta, tayo naman yung kawawa. Kaya nga kung iisipin po natin mabuti ang ginagawa ni Sara Duterte ngayon na pag-delay tactics, yung mga pag-iwas na taktika ni Sara Duterte, hindi po yan trabaho mga kababayan ng isang vice-presidente. At saka nakita naman po natin yung dahilan kung bakit siya talaga nag-vice-presidente. Dahil unang-una mga kababayan, ayaw na ayaw ni Sara Duterte na kung si Lene mananalo or si PBBM, wala siyang pagpipilian kung siya ay magiging mayor. Kasi kapag ka nakita talaga na may corruption sa kanyang pamumuno bilang mayor, malaki ang posibilidad na matanggal po siya as a mayor mga kababayan. Baka masuspend po siya ng ombudsman or tuluyan siyang mapatalsik mga kababayan ng ombudsman kung sakaling masisilip na talagang may anomalya sa pamumuno ni Sara Duterte bilang mayor, kung talagang may corruption at kung talagang totoo yung sinasabi ni former Senator Trillanes na may bribery po talaga or may pagtanggap ng suhol galing po dito kay Michael Yang. Ano po ngayon, kung iisipin po natin mabuti mga kababayan, yung pamamaraan na ginagawa ni Sara Duterte ngayon, nililibang lang ang taong bayan para hindi pag-usapan yung 125 million na confidential funds at yung 16 million na inubos lamang po sa loob ng 11 days. Kaya nasa sa taong bayan na yan, kung maniniwala kayo sa mga sinasabi niya na ginagawa niya pang idamay ang taong namayapa na at nananahimik na. Pero isa lang yung sigurado dito mga kababayan, hindi magpapaloko at hindi magpapabola kay Sara Duterte sa kanyang mga galawan ngayon ang taong bayan. Kasi pera ng taong bayan, interes ng taong bayan yung pinag-uusapan dyan. At ngayon mga kababayan, ito pa yung pinakamatindi na maling-mali sa ginawa ni Sara Duterte na akala niya makakatulong ng malaki sa paglihis niya sa mga tamang usapin at mga totoong dapat pag-usapan. Yon ay ang gamitin si Apo Lakay kasi hindi po talaga natutuwa at hindi nagustuhan. Marami sa mga Marcos loyalists, marami sa mga taga Ilocos Norte ang hindi po natuwa sa sinabi ni Sara Duterte about po kay Apo Lakay. At marami sa mga taga Ilocos Norte ang masama ang loob ngayon mga kababayan dahil sa sinabi ni Sara Duterte. At ang isa pa po dyan na malimit nating makita at mabasa na mga komento, yung sinasabi ng mga taga Ilocos Norte na yung mga dilawan ayaw lang nilang ipalibing sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Pero never nilang sinabi na itatapon mga kababayan sa West Philippine Sea yung
bangkay nitong si former President Ferdinand Marcos Sr. Kaya nga ibang-iba yung ginawa ni Sara Duterte ngayon para lihisin yung issue at hindi nagustuhan yan ng mga taga Ilocos Norte. At take note mga kababayan ha, hindi po si Duterte. Lagi natin ito sinasabi mga kababayan nung nakaraan, kahapon, kagabi. Di ba natalakay natin na nang dahil sa pangako ni Duterte sa mga Marcos loyalists na kapag siya ay nanalo bilang presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani etong si former President Ferdinand Marcos Sr. Pero take note mga kababayan ha, hindi po si dating Pangulong Duterte ang nagpalibing sa libingan ng mga bayani kaya Apulakay, kung hindi ang Supreme Court po mismo. Yan po ay pinagbotohan mismo mga kababayan ng Supreme Court. Ano po, ang pinakamatindi po dyan, mas marami po ang pumabor na mga taga-Supreme Court, mas marami po ang pumabor na ilibing sa libingan ng mga bayani etong si Apulakay kaysa po sa hindi pumabor mga kababayan. Kaya po napalibing sa libingan ng mga bayani etong si Apulakay at wala pong kinalaman dyan si dating Pangulong Duterte. Ibig sabihin, yung pangako sa atin mga kababayan noong 2016 na kapag nanalo siyang presidente, ipapalibing niya sa libingan ng mga bayani itong si Apulakay, walang katotohanan po yan dahil Supreme Court po mismo ang nagsasabi na dapat talagang ilibing sa libingan ng mga bayani ito pong si Apulakay. Alam niyo kung tutuusin mga kababayan, maraming mga pangako si dating Pangulong Duterte na hindi naman talaga natupad. Nung panahon na siya pa ang presidente, nung panahon ng Duterte administration, marami siyang ipinangako sa taong bayan na naging drawing lang. Kaya nga kung titingnan nyo, pag nagsasalita si Sara Duterte, akala nila napaka-perfecto po nila. Pero definitely mga kababayan, yung mga ipinangako ng kanyang tatay, wala naman talagang gaanong natupad. Katulad na lamang po ng war on drugs nila, na sinasabi nila na 2 to 3 months, mawawala, malilinis ang Pilipinas sa ipinagbabawal na gamot. Pero mga kababayan, request pa ng another 6 months. May nangyari ba? Natapos na yung termino mga kababayan. Ang tanong, may nangyari ba? Kaya nga kung titingnan po nating mabuti, sa inaasta nitong si Sara Duterte, akala niya napakadami ng ginawa ng kanyang tatay. Pero definitely mga kababayan, nabigo lang din ang taong bayan na ibaon pa sa napakalaking utang ang bansang Pilipinas noong panahon na si Duterte ang presidente. Kasi kung titingnan po natin mga kababayan, natapos ang termino ni Pinoy, nitong si Pinoy mga kababayan, ang utang lang ng Pilipinas is nasa 5 trillion lang ata mga kababayan. And then nung si Duterte na, hindi lang basta na doble, kung hindi nadagdagan pa, naging 13 trillion pa mga kababayan. Ano po, kaya kung titingnan po natin, ang kawawa talaga ang taong bayan kapag nagluluklok tayo ng mga taong gutom sa kapangyarihan at ng mga taong mahilig mangurap ng pera ng mamamayang Pilipino. Kaya kung iisipin po natin ngayon, dapat maging matalino na ang taong bayan, especially ang mga tao na konting bola lang, mabigyan lang ng 500, 1,000, ibibigay nyo na po yung boto nyo. Alam nyo, sa totoo lang mga kababayan, ito yan kapag ang tao pumipili ng tamang kandidato, hindi kawawa ang Pilipinas at ang mamamayang Pilipino. Pero kapag ang tao ay pumipili ng isang kandidato na ang interes ng kandidato na yon magpayaman lamang po o makaprodayuhan, wala talagang mangyayari sa bansang Pilipinas. Kaya ito yung payo ko, especially sa mga kababayan nating Pilipino, pumili kayo ng tamang kandidato. At ito rin yung maipapayo ko sa mga DD shit at dito kay Sara Duterte, na sana next time maging maingat ka sa mga salitang binibitawan mo, kasi hindi po talaga natutuwa ang mga Marcos loyalists sa mga salitang binitawan nitong si Sara Duterte, at hindi po natutuwa, mas lalong hindi natutuwa at masama ang loob, sobrang sama ng loob ng mga taga Ilocos Norte, kasi pati ba naman si Apulakay na nananahimik na, idinamay pa mga kababayan. Ano po, idinamay pa para lamang mapagtakpan di umano yung corruption na nangyayari sa paggasta ng pera ng mamamayang Pilipino. Saglit na magpaliwanag, gumamit pa ng taong namayapa para lamang po mailihis yung issue, para gumawa ng ingay at mapagtakpan yung patungkol sa paggasta at
pag-aaksaya ng pera ng mamamayang Pilipino. So anyway, mga kababayan, especially sa mga taga Ilocos Norte, comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil po sa mga topic na ito na pinag-usapan po natin about dun sa sobrang sama ng loob ng mga taga Ilocos Norte at ng mga Marcos loyalists, mga kababayan, dyan po sa mga pinagsasasabi ni Sara Duterte about po kay Apo Lakay. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo hingil sa topic na yan na tinalakay po natin. At bago po tayo pansamantala magpaalam, maraming salamat po sa lahat ng Team Replay na hindi po nakakalimutan mag-iwan ng inyong mga komento, mag-like ng ating mga video at mag-subscribe sa ating YouTube channel at higit sa lahat, huwag mag-skip ng ating mga ads. Maraming salamat po. Ingat po kayo palagi. God bless po. Thank you po.